Naisip mo na ba paano kaya mahahatulan ng isang tao sa isang malubhang krimen kahit na yung mismang testigo parang nag-alanganan nung una na ituro siya dahil lang nagiba ng gupit? Gaano ba kabigat yung testimonya ng mga kasama niya sa krimen tsaka ng pulis? Yan yung tatalakayin natin ngayon. Susuriin natin itong kaso ng People of the Philippines versus Alvin Pagapulaan, etal, Jose Batulan, Yemaka Haloyos, accused appellant. Ito yung GR number 216936, lumabas to July 29, 2019. Ang mission natin, himayin natin yung mga pangyayari, ebidensya at syempre yung naging hatol ng Korte Suprema dito kay Jose Batulan. Okay? Game. Simulan natin doon sa pinagmulan. Cagayan de Oro City ito, gabi ng June 21, 2003. Ang ugat pala nito, pente lang, bayad sa barker na si Alvin Pagapulaan. Yung conductor ng jeep ni Ruben Pacho ayaw magbigay. Oo, tapos namagitan na si Ruben yung driver. Nagbigay siya ng 5 pesos pero hindi pa rin kontento si Pagapulaan. Ayun, nagmura daw, sinuntok pa yung jeep. Kaya yung mga pasahero, siyempre, nagsibabaan na. Doon na kinuha ni Ruben yung samurai niya sa ilalim ng upuan. Siguro pandepensa lang o panakot. Tapos eto na, dito na nagsimula yung trahedya talaga. Pagbaba ni Ruben, sabi nung asawa niya, si Leticia, kasama pala siya noon pinalibutan daw agad siya. Nina Pagapulaan, itong si Jose Batulan, tapos sina Renato Fuentes at Junjun Fuentes. 4 sila. Grabe yung kwento ni Leticia, no? Si Pagapulaan daw siya yung nakaagaw nung samurai, tapos tinaga agad si Ruben sa mukha. Si Junjun naman daw, sinaksak si Ruben. Si Renato, pinalo daw ng bato sa ulo. Tapos etong si Batulan, kasama rin daw sa nanagagamit yung samurai. Talagang pinagtulungan nila si Ruben hanggang sa bumagsak na nga, sa ospital na namatay. Pero ito nga yung naging parang issue sa korte. Si Leticia, nung nasa korte na, hindi niya agad positibong naituro si Batulan. Yung rason niya, nag-iba na daw kasi ng gupit si Batulan. Medyo nagka-issue dun sa identification. Kaya naging napaka-importante nung ibang ebidensya. Tama. Kasi andyan yung testimonya ni SPO4 Elmo Osejo. Sabi niya may nag-report sa kanila, may nasaksak, so room speedy sila. Tapos may nagsabi daw may tumakbong suspect. Ayun, hinabol nila. Na-corner si Batulan sa isang abandonadong warehouse. Hawak-hawak pa daw ni Batulan yung duguang Batangas knife. Tapos eto pa, sa presinto, kinonfirma naman daw ni Leticia na kasama nga si Batulan dun sa mga umatake. Oo, at hindi lang yun. Ito yung parang mas mabigat pa siguro Yung mismong mga kasama niya, sina Renato at Junjun Fuentes. Sila mismo tumistigo laban kay Batulan sa korte. Prangka nilang sinabi na nakita raw nila si Batulan, biglang lumapit kay Ruben tapos sinaksak sa leeg gamit yung Batangas knife. So malinaw yon kasi sa korte mismo sinabi. Pero dun siya umalma, di ba, si Batulan. Ginamit niya yung argumento na res inter alios acta, na parang hindi pwedeng gamitin laban sa kanya yung sinabi ng kapwa-akusado niya. Paano sinagot ng Korte Suprema yon? Yun. Ipinaliwanag ng korte bale yung rule na yan, yung res inter alios acta, na yung sinabi ng isa ay hindi ebidensya laban sa iba, parang extrajudicial lang daw yun. Yung mga sinabi sa labas ng korte, kumbaga, halimbawa sa pulis sa investigasyon. Dito, sina Renato at Junjun sa mismong korte tumistigo Dumaan pa sa cross-examination, kaya valid na ebidensya yung testimonya nila. Hindi na siya hearsay, kumbaga. So yung testimonya nila, plus yung sa pulis, yung nakuha na kutsilyo, tsaka kahit papano yung pagkilala ni Leticia, yun, nabuo yung kaso. Okay. So, klaro na. Bale, ano nga yung naging final na hatol? Murder ba talaga? Murder. Pareho yung trial court at court of appeals, conviction for murder ang hatol kay Batulan. Nakita nung trial court may treachery daw, pataraydor, tsaka abuse of superior strength. Pero inalis ng court of appeals yung treachery.
Kasi sabi nila, hindi naman daw napatunayan na plenano talaga yung specific na paraan para walang kalaban-laban si Ruben. Pero pinanindigan nila yung abuse of superior strength. Kasi nga, 4 sila kontra 1. Tapos may mga armas pa. Yun yung kinatigan ng Korte Suprema. Guilty of murder dahil sa abuse of superior strength. So, anong aral dito para sa atin, ano? Pinapakita lang ng kaso na ito na ang paghukom hindi lang yan nakasabit sa isang tao o isang ebidensya. Kahit medyo nagkaduda dun sa pagkilala sa korte, yung buong picture, kumbaga, yung testimonya ng pulis, yung physical evidence, lalo na yung testimonya ng mga kasabat mismo sa loob ng korte, pwedeng maging sapat na yun para masabing guilty beyond reasonable doubt. Tama. At may 2 importanteng legal doctrines tayo makukuha dito, ano? Una, yung conspiracy o sabuatan. Kapag napatunayan na may iisang layunin yung mga akusado sa paggawa ng krimen, kahit hindi mo masabi exactly sino yung, alam mo na, yung nagbigay ng fatal blow, lahat sila mananagot. Kasi ang gawa ng isa, parang gawa na rin ng lahat. Gets? Yung pangalawa. Pangalawa, yung abuse of superior strength. Ito yung kahit hindi pa traidor yung pag-atake, pero sinamantala talaga ng mga umatake yung lakas nila dahil mas marami sila o may armas sila laban dun sa biktima na halatang dehado na. Sapat na yun para maging murder yung kaso, hindi lang basta homicide, mas mabigat ang parusa. Isang mabigat na kaso talaga. Nagpapaalala sa atin kung paano minsan yung simpleng alitan lang nauuwi sa ganito, kalalang trahedya. At kung paano rin pinagsasama-sama yung mga ebidensya para makamit yung hustisya. Para sa iyo na nakikinig, gaano nga ba kahalaga yung mga tinatawag na corroborating evidence o pampatibay, lalo na kapag yung unang pagkilala nagkaroon ng konting duda? Pwede mong i-share yung saloobin mo dyan sa comment section at kung napukaw namin yung interest mo dito sa ating paghimay, pa-favorite naman nito. At tandaan lang natin yung mga konsepto na yan, no? Yung conspiracy tsaka abuse of superior strength. Malaking tulong yan para mas maintindihan natin yung mga nababasa o napapanood nating balita tungkol sa mga krimen. At para lagi kang updated sa mga ganitong pagtatalakay natin, siguraduhin mong nakasubscribe ka. Hanggang sa susunod!